Ayan. Naka-live na ba tayo? Kita mo dyan, sir? Kita. Oh, naka-live na tayo, di ba? Oh. Oh, intro muna ako, intro. Hi guys, magandang hapon po sa inyo lahat mula Mindanao, kapatid nating mga Muslim, Visayas, at dito sa Luzon. At pati na rin sa ating mga kababayang OFWs makakatulong sa ating ekonomiya. Natin si Commander ng Aklan. Siya po yung isa sa commander ng ating Filipino Guerrilla Forces. So, hi Sir Tom, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon naman. At lalo-lalo na sa ating mga guerrilla forces na kasalukuyang busy pag-organize. Kasi kailangan na mabilisan natin para mabuo na agad kung makompleto ang buong Pilipinas. Kasi nasa ano na tayo, nasa lens of lens of fire na tayo. Huwag tayo pabagal-bagal dahil kailangan. Huwag puro palagi isip natin yumaman, tira ng pera, maging abo rin yan, maging wala rin yan. Ang panawagan ko ay mag-focus sa pag-organize at sumali na kayo dito. Dahil yung inyong pinaghirapan na yan ay magiging abo yan. Dito, kahit paano, pag nagbigkis-bigkis tayo, baka baligtas pa yung ating pinaghirapan, lalo na yung mga OFW na nagpundar ng bahay ng mga ganda, milyon. Ay kawawa, isipin mo ilang taon na pinagpawisan, dugot pawis sa ibang bansa, magpundar yung magandang bahay, at kung makita mo yung nangyayari sa Ukraine, madudurog lang ng ganun-ganun lang, isipin mo, back to zero. Yun, sige lang, kung anong may tanong mo, I'm ready. Okay. Kapag opening statement na si Commander. Yes. So, siya si Commander Tom at ang una ano ba tong pinaghahandaan natin dito sa Filipino Guerrilla Forces? Bakit tayo kailangan ng sumanib dito? Ano po ba ang ating mga mission dito? Mission and vision. Ating pinaghahandaan yung sitwasyon ngayon, ongoing build up nila kasi ang ating taong bayan ay walang kalam-alam. Karapatan nila na malaman sa atin kasi dito sa kasamahan natin na nasa gobyerno ay natural lang na unawaan ko na hindi nila magawa na makapag-educate sa ating taong bayan dahil may control sila at minsan takot sila sa batas dahil siyempre natural na protektahan nila yung income nila. Kasi alam mo naman ang mangyayari. Pag tinamaan ka ng tamang hinala, magkakaso ka, matatanggal ka sa serbisyo, hindi mo lang iniisip minsan ng ating mga nasa mataas na kung ano mangyari pag nawala ng trabaho yung ama ng tahanan. At maraming dumanas ng ganyan. Maraming dumanas ng ganyan na katakot-takot na hirap dahil napaghinalaan, nasampahan ng kaso, minsan nakulong. Kung hindi man makulong, bago makwit ay gagapang sa hirap yung pamilya. Kasi pati mga anak, di makapag-aral. Ang aking tinutumbok, karamihan dyan, mga intelligence, mga operative, na nagdanas ng ganyan, isa na ako doon. Ang dami kong dinanas na paghihirap. Binaliktad ako. Ayun ang minsan, kasi pag ganitong pakabayani ka, yan ang aabutin mo. Na kung hindi ka masampahan ng katakot-takot na dami ng kaso, kung mahina yung paghanda mo sa mga ebidensya,
nga kung ang dating ng oras ay kakasuhan ka, makukulong ka. Kaya yun ang unawaan ko. Kaya medyo mahaba yung aking paliwanag tungkol ito sa mga operative. Magaling yan. Magaling sila yan. Magaling sila yan. Ang dapat sisihin natin dito, yung sa Congress at saka Senado, yung gagawa ng batas sa kanilang budget. Ito yung unang problema sa ngayon. Kasi nasa line of fire nga na tayo, bibuild up yung kalaban, tayo, wala pang budget yung ating mga operative. Kasi from now, ngayon, tagisan ito ng talino. Intel sa intel, agent sa agent. Makikita mo yung sitwasyon. Sila, yung mga nahuli dyan, kasi hindi nga may lantad Hindi nga may lantad dahil national security. Pero siyempre sa atin hindi tayo kwan doon. Niyang retirado na, matanda na. I'm 66 years old. Kung makulong man ako, okay. Basta't importante. Mabigyan ng mga tamang karapatan yung mga operatiba. Yun aking concern Kasi dinanas ko yan. Nga, dapat kayo dyan sa Congress, sa Senado, yung budget ng Intel natin, dahil yung mga engine yan, paano makagalaw? Kaya naunahan tayo Ipin mo dito tayo sa lupa natin, napasok tayo dito. Tagisan ito ngayon ng galing. Paano gagaling yung ating operatiba? Kung kulang sa gadget, kulang sa budget. Gadget nila, sinang-una pa. High-tech yung kalaban. No? Sasakyan karag-karag. Sa kalaban, naka-bulletproof, naka-tinted. No? Kompleto sila sa gadget. Sipaw sila, naka-air condition. Sipin mo, kompleto sa gadget. Ngayon, isipin mo, baka sabihin nakikialam kami o hindi kami nangunguna. Tutulong kami. At may mga napreserba na kami mga information. Kung sakaling kailangan kami ng mga kapwa namin na active na operatiba, anytime magbibigay kami ng information. Huwag ninyo kami ituring na pinapangunahan kayo. Tumutulong kami. Kasi isa kami sa natatakot. Natatakot kami sa pamilya natin, mga apo natin. Kung pabagal-bagal tayo. Una, taga-gobyerno, ayusin nyo na agad budget. Kasi anong galing ng agent natin, wala yan. Hindi bali kami. Nag-operate kami, sarili namin pera. Sarili namin gasolina, sariling sakyan, sariling gadget. Pero nakagather kami ng impormasyon. Kaya sabihin ninyo na baka may binabala kami sa gobyerno. Wow! Malaking pagkakamali niyo yan. Sige nga, maglabas kayo ng ebidensya. At kami mga veterano, nakapreserve yung aming mga permisyon na itutulong sa inyo. Kasi parehas lang tayo dito maging abo. Mayaman, mahirap, parehas lang tayo. Kaya sabihin taga-Pulpis Park na yan. Hindi labasabi yan. Kita mo pag yung dinaanan. Walang mansion dyan. Walang sabihin na bulletproof na mayaman ka. Magiging isa lang amoy natin sa evacuation pagdating na oras. Ngayon, yung lumalayo, ang unang pupuntuhan ko yung budgetan niyo yung mga operatiba para makipagtagisan sa Intel, yung agent nila, masabayan natin o masapawan natin. Kasi dito tayo sa lupa natin, sila pagmatigas. Isipin mo, pag pupusasan, ayaw magpapusas. Nagmumura. Tapos sabihin na, yan daw ang batas nila sa China. Diretsuhin ko na, napanood ko sa TV. Hindi daw dapat applyan sila ng ating batas. Isipin mo, ganun katapang. Naghihiyaw. Ayaw magpapusas. Mariosip naman. Paano nakatakas? May mga nakatakas. Dahil kulang sa budget, kulang sa personel, kulang pa sa gamit. Kaya nakapuslit yung mga matataas ng tungkulin. Alam niyo yan kung ano rangko nun. Dagdagan ko lang yun na Commander Tom, yung tungkol sa budget, dagdagan ko lang ng konti. Di ba tayo may mga
Intelligence pan. Ayun, wala tayo. Ang confidential, Tawag nila intelligence pan. marami. Meron. Ang problema nga dyan, ganito. Bago ma-release, patapos na yung taon. Yun ang problema dyan. Tapos, ito naman, isa pa. May isa akong na ano natin yung itas. Sa baba naman, ito, pagdating naman sa operative, sa mga opisyal, sa handler, pagdating ng budget yan, lahat ng kailangan ng operative, bilhin nyo na agad para makalarga na, makapag-operate na. Para makapag-operate na. Pwede tayo na pag-iwanan. O, kita mo yung sa operation pag tinnan mo. O, nakatakas. Isipin nyo nakatakas kung ano. Kaya itinakas yun ng kasamahan, iniskurtan pa yun, may bodyguard pa yun dahil mataas yun. Mataas yun. O, ngayon, dahil kulang sa budget, hindi nasundan kung saan pumunta. Pero kami, may alam, may knowledge kami kung saan pumunta yon. Wala pa kaming budget ha. Sarili namin na kuan dahil naawa kami sa ating bayan. Nakakaawa. Isipin mo, ilang ahensya ng gobyerno. Nalusutan. Isipin mo, kasi mayroon na nakataklong sa ulo. No, papunta pa ng operative, nakatimbre na. Isa pa yon, mga Pilipino. Yung katitimbre, kakakampi ninyo. Kasama na yung minsan, dating yung operative, nauna pa yung abogado doon, may abogado agad. Pilipino pa. Ano ba kayo? Ano ba kayo? Pilipino kayo. Bakit pinaprotektahan ninyo, nadipinsahan ninyo kapwa nyo Pilipino? Isipin ko na. Babalik tayo, matanggal pa sa serbisyo yung operative. Kaya tinatamad yung operative eh. Tinatamad. Hindi tinatamad. Matatakot ka, hindi ka matakot sa bala. Matatakot kayong masuspend ka or matanggal ka o ganun agad eh. Isipin mo. Andun yung abogado. Siya nang bamando. Oops, bawal pasukin yan. Uri natin yung papel. Ay nagkamali yung pagkagawa. Ilan lang yung napaloob sa search warrant, yung iba hindi. Makakatakas nga yun. Isipin mo, Pilipino kayo, attorney. Pilipino kayo. Pagdating naman sa ating husgado, Pilipino din kayo. Ito tinataya ang buhay ng mga operative. Tapos ganun mangyari. Kasi dinanas ko yan eh. Madali ba magtago ka ng ilang taon? Ikaw pa nga nagpakabiyane, ikaw pa ngayon babaliktarin, ikaw pa ngayon kakatayin, pamilya mo kasama. Doon ako mayroon kayo galit eh. Kaya nauna ito eh. Kasi part na rin ng corruption eh. Part ng corruption. Sipin mo, wala ko binanggit na pangalan. Pero isipin mo, papanurin mo sa TV. Andun agad yung attorney. Andun agad. Ano nakain niya? National security yung banta sa ating bansa yung kanyang kinakampihan. Di ba? Tama. Banta sa buhay mo yan, attorney din. Pati apo mo, banta din sa buhay mo, nidipinsahan mo na yan. Kasi yan ang part ng operasyon nila. Advance parte dito yan. James Bond yan. Kahit anong galing ng agent natin, manghihina eh. Manghihina. Si isipin mo, papunta pa lang. Nakatakas na. Dahil sa korupsyon. Tapos kung mahuli mo, may abogado agad. Isipin mo. Kaya ang gulo. Ang gulo ng ating sistema, ng ating sabi ko nga, kung wala lang akong lahi, pumunta na ako sa Japan. Kasi sa Japan, chismis pa lang sa korupsyon, nagpapakamatay na ang taga-gobyerno. Harakiri.
Kaya lang wala eh. Nandito lahat ang lahi ko, kaliwa kanan, malaking pamilya kami. Malaking clan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kailangan lumaban hanggang sa huling hininga. Kaya nga yung mga confidential fund. Oh. Pro government ako. Wala akong kinakamang politika, ha? Wala akong kinakampihang politika. Pro government dahil ahensya ng gobyerno, iyon ang ating suportahan yung mga operatiba. Labanan ito, tagisan ito ng talino ng mga intelligence at mga agents. Nagsisimula na. Nagsimula na yan. Diyan muna mag-umpisa yan eh. Yan muna mag-umpisa. Hindi natin nakikita yung nagliliparan ng bara. Pero yung nagliliparan talino, nandito na. Labanan na yan ng talino, ng part na yan ng digmaan ng talino. Kaya yan, rilidin, hulihin. Tatawa lang eh. Tapos naka-air condition, high-end, bulletproof yung sasakyan. Patawa-tawa lang kung ano rank ko, no? Patawa-tawa lang. Wala itong mga Pilipino nito. Bulayong to. Kasi doon sa mga kurap, yung suot ng bayo sa ulo. Tapos dating pa, kung masukol, dating pa to si kagalang-galang. Kung makaurirat, kung manakot sa operatiba, kala mo, marusip naman. Magbago na tayo. Alam ninyo, nanawagan na kaya ako dun sa mga kaibigan ko sa Kabaryuhan. Kung sino dyan may mga ninuno na marunong pa mangkulam, welcome, i-member namin sa gerilya. Yung mga veterano sa pagkukulam, kasi bigyan namin ng misyon. Ang ibigay namin misyon, itong mga kurap na pinapahamak yung kababayan nila. Yan ang unahin, patayihin ng barya sa puwet. Para pag umaga, pag nagdumi niya, puro barya, puno ang duduro niyang barya. Kaya lulubo yung tiyan niya. Biglang sasabog, kung sa loob ng bulsa, sasabog. Kaya, kung mayroon lang kung nakikinig kayo mga galing mangkukulam, welcome kayo. Magpa-member kayo sa guerrilla process namin. Kung totoong mayroon. So, ang tanong ng ibang kababayan natin, kagaya sa Aklan, bigay na lang natin example kung paano makakapasok sa Filipino Guerrilla Forces. Di po ba tama ako dun sa aking nalalaman na tatawag muna sila, halimbawa, taga-Aklan. Oo. Tatawag muna sa inyo sa telepono nyo, nakapost na naman yung inyong phone number doon sa dalawang ating commander na si Commander Dado at si number mo. So, pagtawag sa number mo, ano yun sa Barabarangay na, sir? Actually, yan, mga 1 year na yan, dito taga ako sa Luzon nagpipirme. Caretaker ng namin doon, almost 35 years. Caretaker na lang doon sa lupa namin na yun, iniwan, pa-iba-iba, bawat kamag-anak, pa-iba-iba para makatulong. 2 years, bawat kamag-anak, para panggamit sa school sa mga anak nila, yung kikitayin na sa lupa. Umabot na yung time na nakapag-isip na ako na delikado na nga ang sitwasyon natin. Kailangan makapag-preserve ng pagkain. Kaya pinlano ko lahat, isang taon bago natatag ang ating guerrilla forces, nandun na ako. Nakapag-produce na ako ng pakpods, saging, kamuting kahoy, kamuting magapang, gabi, may kunting palisdaan na tabang, hito dalag, lahat mga kalabasa, saging marami, manok anitib. Kasi yun ang makakabuhay sa evacuation ka, mabubuhay ka. Kahit paano, makairon kang isang kalabasa lagain at isang kalilong malaki. O kaya patulan. Lagyan mo ng miswa na 2 piraso, isang sardinas, o di isang barangay na kayo, katigi isang baso, buhay na kayo. Kaya yung pinaganda. Actually, nung dumating ako doon, na-chismis pa ako, nasiraan daw ako ng ulo. Chismis pa mga luko-luko doon, mga mukong doon. Kasi nga, nagahukay. Tanim, isipin mo, pa na daw ako, senior na, sarap buhay sa Manila, bakit namuhi ako sa bundok? Namundok ako, nagkultibar ako, nagtanim ng gato, tanim ng gato. Miniripin ko sila. Alam nyo kung para saan to? Para kung saan? Hindi lang sa akin, kaya kasama kayo lahat.
Tipin nyo ha, may nagbabadya tayo, nagila nga. Pero patawa-tawa pa rin sila. Wala pa rin. Wala sa kanila. Kaya hirap na hirap ako. Ang ginawa ko, sige lang, tuloy lang. Kasi hindi ka pwedeng mag-advise o magturo sa barangay na wala kang pakitang prueba. Pagtawanan ka lang. Kailangan gumawa ka muna ng sample. Ngayon, ginawa ko nung nagbunga ng mais, naglaman pa yung kamote, pag namerienda ko, nagpagawa ko ng waiting shed, doon ako nagluluto sa waiting shed. Nakikita nila. Kasi doon sila nagwa-wifi. Kakain-kain ako ng kamote. O di nanghihingi yung mga bata, uncle, pahingi ng merienda. Yun na yung hudyat. Marinig na sila sa akin ng lecture. Tingnan nyo. Wala pa ako ditong 8 buwan. Ayan na, kung may kinakain na ako. Kayo, nag-uoktian nyo, wala kayong merienda. Kaya, magtanim kayo. Bibigyan ko kayo ng pantanim. Yun. Dumaming sumunod, maraming nakinig, at unti-unti na naunawaan. Unti nilang naunawaan. Dahil sabi ko, tingnan ninyo, makinig kayo sa radyo, sa TV, ano nangyayari sa atin. Medyo palapit ng palapit. Kailangan maghanda. At nung bandang huli, kasi ginapanood ko yung mga vlog, yung dalawa, dahil galing ako dyan, galing din ako sundalo, na panood ko si Dado, napanood ko si Kinilmitran, si Makanas. Kasi tuwang-tuwa ako dito kay Makanas. Kasi nagbibigay ng mga pananim sa mga natibo. No? Sabi ko, ayos to ah. Ibig sabihin na naabot din niya ng isip. Naisip niya yung mangyayari. Kaya okay siya. Kaso lang, nung bandang huli, politika na lumalabas, nabuwisit na ako. Di ko na pinanood kasi politika na eh. Galit taga, ayan na yung salarin ng politika eh. Hanggang ngayon, politika pa rin yung daldal. Delikado na nga tayo, politika pa rin. Dito ako sa dalawa. Naiwan yung dalawa sa akin. Dahil wala nang politika eh. Diretso na yung kumbaga sa kabayo, wala na ditong sa gilid eh. Diretso eh. Ayaw ng korupsyon, ayaw ng politika. Ito yung kapartner, dito ako dapat kumartner. Kaya bumalik ako, minisyon ko, hinanap ko sila. Kasi alam ko sila kung saan nanggaling, prayas lang kami ng pinanggalingan. Ako wala ko sa sentimo nakuha sa gobyerno. Lumabas ako sa gobyerno, hindi ako na bumalik. Pumasok ko 78, lumabas ako 81. Tapos nababalik ulit, 86 yata. Ilang 2-4 taon lang, mayaw na ako. Stop na. Kitang-kita eh. Kitang-kita, walang mapatunguhan. Pagkabiyani ka, wala namang patunguhan. At di ko kaya, sino ako para kayanin ko yun? Ano ko, Superman? O si Superman para walisin ko buong Pilipinas? Hindi kaya eh. Lumabas ako. Kailangan talaga. Bumalik ako ng probinsya. Sabi ko, bahala na kayo dyan. Mabuhay na akong tahimik. Kumain na ako ng blenda ng kamuti. Yung mga tanim ko, dami. Sobra-sobra sa akin. Para sa pamilya ko yun, pinaganda ko. Ngayon, pagbalik ko dito sa Manila, dahil naisip ko, nag-escalate dito, ano kainin ko? May saging na ako dyan sa likod bahay. Yung mga paso, pinagtatapon ko na yung mga bulaklak, yung mga halaman. Pinalitan ko na yun ng patula, upo, kalabasa. Diyan, kaya ang advice ko dito ibig sabihin, sir, hindi importante yung yung malawak na lupain, kundi paso pa lang, kung pwede na. Paso pa lang makakain mo na. Kung gilid na ng bahay mo, gilid lang sa pader mo. Lagay mo yung paso, mahihira mo. Taniman mo ng patula, upo, kalabasa. O lagyan mo ngayon ng bili ka ng kawayan o paket mo sa bubong. Bubong mo doon para kung sakali takot kang manakaw di doon sa bubong. Tutulog ng hilo yan, akatin ang patula mo o kalabasa mo, akatin sa bubong, di tutulog, malaman mo. Lahat yung makakatulong eh. Kaya ako ready na ako. May tubig dahil ako dito sa silong ng bahay ko. Kasi nung araw, walang tubig, walang Manila water dito. Ay palibasa, binibili nung araw tubig, 25 isang drum. O hindi gumawa ako ng sarili kong balon. O ngayon, nandyan ngayon, naka-preserve. Nakahanda yan dito sa ating mga gerilya. Isang linggo lang wala kang inom tubig, paano ka? Kaya pa tubig pinaghandaan ko. Kaya dito yung mga gerilya sa tabi ko dito, mga gerilya dito,
alam na nila yan. Kaya sigurado silang hindi sila uhawin. Dahil may balon na ano. Oo, may tubig dito sa lalim ng bahay ko, sa loob mismo ng bahay, may takip yun. Yung balon, may takip. Oh. Dati may motor yun, ni Gop, ay malakas sa kuryente, at saka may tubig na ako, may Manila water na ako, tinanggal ko yung motor. Mano-mano na lang ngayon, tabo, minumano may lubid. No? Oh. Yun. Oh. So, yun nga, ang Pilipino, dagdagan ko na, Commander Tom, ang Filipino Guerrilla Forces po ay ito yung motibo nito ay para idepensa yung ating sarili-sarili, ang ating komunidad, ang ating barangay, at higit sa lahat, ang ating pamilya. Yun po ang main objective ng ating Filipino Guerrilla Forces. Oo. Hindi tayo lumalaban sa gobyerno o kung sino pa man. No, hindi tayo lumalaban sa gobyerno. Wala na nga tayo sa politika eh, di ba? Hindi tayo nakikinig sa mga balita na yan. Dito tayo. Kaya nga. So, ngayon, talagang may importante pala. May importante na panawagan tayo talaga sa ating kababayan sa buong Pilipinas. Okay. Tayong mga Pilipino at mga kabaryuhan, sa mga kabaryuhan, lalo na sa kabaryuhan, sa sulok-sulok ng kabaryuhan. Tama. Maging maano tayo, maging matalas tayo, maging mapagmatsyag tayo. Kasi may mga proyekto diyan, may mga project diyan. Yung singkit, alam niyo na, yung singkit ng mata. May mga project diyan sa mga kabaryuhan. Puro kunyari. Pero lamang sila sa pakinabang. Ang buong akala natin ay nakakabuti sa atin yung kanilang project, kuryente man, tubig man, kalsada man, pero lamang sila sa pakinabang. Ako pa, tumanda ako sa pagpangalap ng impormasyon. Doon pa lang sa kabundukan na project, hydroelectric. Sulit na bato yun. Bakit kinalkal? Alam ko kung sa dinalang lupa, alam ko kung sa ampere naghihintay yung barko nila. Puro brand new yung truck, gabi hinahakot. Sus, marusip naman. Grabe, ano? Yung nga ipapakulam sana eh. Kaya welcome ang mangukulam. Tirahin nyo itong walang kabusugan itong mga politiko nito. Kasi hindi nila alam na kasama yung lahi nila ito maging abo ngayon. Puro pira pa rin niisip nila. Mariusip. Mayroon politiko dyan na sunog bahay, sama anak eh. Saan na sa ngayon? Wala eh. Wala ding lahi na sa politika. Sipin mo na, nairis sa politika yung lahi. Marami dyan. Isang araw nga lang, mabangga lang yung sakyan mga yan. Wala na rin, iris na rin yan eh. Hindi na naisip yun, yung karma. Panahon na ito. Panahon na magbigkis-bigkis tayo. Tama. Magbigkis-bigkis, magkakaisa. Yung singkit, kaya pinagtatawanan tayo, alam nila. Kaya minsan nag-estimate sila eh. 2 oras lang, wala na daw tayo eh. Kasi alam nila yung natin, yung anong flavor gusto natin. Alam nila eh. Predictable tayo eh. Naging predictable. Kaya nandito sila sa paligid-ligid. Kaya ulitin ko, tayong mamamayan maging matyag, may kamera, mahilig sa cellphone, pitikan nyo ng cellphone. Pitikan nyo. Okay, ito ha. Tinted sa sakyan. Tinted. Sa isang linggo, pabalik-balik, mahalata nyo na yan, mabalik-balik. Hindi normal na kabundukan, pabalik-balik yung tinted na milyones yung halaga ng sakyan. Hindi normal yan. Ngayon, pitikan nyo ng kamera yung plate number. Or, sundan ninyo. May mga motor dyan, mga habal-habal. Pagdating doon yung bababa yan, pitikan nyo ng cellphone yung muka na makita ating pagmumuka. Pag napitikan nyo yan, pasa nyo sa amin yung picture. Tama. Yan ang malaking tulong. Magiging agent tayo lahat na mamamayan. Tama. Para hindi tayo masingitan. Labanan ito ng mga James Bond ngayon. Labanan. James Bond muna. Mamalayan natin. Pag nakumplito kasi nila yan, pag nakumplito nila, na makuha nila lahat yung ating lakas, na matapatan nila yung lakas, saka na nila bibirahin tayo. Ngayon, inaalam nila kung saan ang lakas.
Kaya tayo naman, magpakita din ng lakas kontra lakas. Dito. Kukontrahin natin yung kanilang mga espiya na yan. By mamamayan natin, sa tulong ng mamamayan. Itaga nyo sa bato. Nakakatulong yan. Tagal ko na, tumanda ako dyan sa operative. Kaya nga may atay na akong ganito eh. Hindi ba ako takot sa kanila? Hindi ba ako takot? Kasi mas gusto ko nga hindi masyadong lumit yung aking kalsada. Kaya ko pa eh. Kaya nga nakalikom tayo ng informasyon eh. Hindi alam ng sa gobyerno na gumagalaw tayo mga guerrilla forces. Hindi alam yun. Kaya huwag kayong magtangkaran. Baliktad, kami pang isurveillance nyo. Wow! Mga commander namin, commander na surveillance nyo. Ano kaya kung usapin lang nyo kami? Oh, mga buddy. Tama. Total, mga senior naman itong aming mga opisyal. May general, colonel. Bakit pag-usapan nyo? Oh, sir, baka yung mayroon kayong information, makakatulong. Ibibigyan namin kayo. Tama. Huwag nyo kami turing nasulat sa inyo. Yung simkit ang ating sakasuhin kasi nandiyan sana. Ay sos marosip, kita nyo yun. Papunta pa lang kayo, nakatakas na. With escort. Tapos, yung nahuling maliit, may attorney agad. Ikaw naman attorney ha. Nasabi ko sa'yo, Pilipino ka. Pinapanood kita sa TV. Hindi kita pinangalanan. Bago na kayo. Ang dapat dipinsahan ninyo itong Pilipino nating operative. Dipinsahan nyo yan. Kumbaga sa highway, nata-traffic ng operation dahil sa inyo eh. Kasi dinanas ko yan eh. Masakit sa loob eh. Ito tayo buhay, nakatakas, na-absuelto. Ang mga tantado na-absuelto. Mga nganib tuloy mga pamilya, yung mga anak, mga nganib buhay. Sipin nyo, naisipan nyo yan? Sus, marusip naman. Yun yung aking hinanakit kasi isa ako sa kanila eh. Isa ako sa kanila. Ulitin ko. Gobyerno, budgetan nyo ng budgetan nyo ng sapat. Magaling yan sila. Paano gumaling kung walang sapat na budget? Plus, ito na mga operative. Mga parikoy. Pasensya lang ha. May mga bata dyan na bago pa lang serbisyo. No? Huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot sa attorney nila na pagmanindak eh. Ang ina. Hindi sa lupa natin to. Tapang sila. Ayaw magpapusa. Inis ako eh. Puta ko na cooperative nun. Puta ka na. Ewan ko lang kung ano mangyari sa kanya. Bumura pa. Susundin daw batas nila. Kailan nangyari yun nga? May batas ba sila sa lupa natin? Pitan yata. Di ba? Di mo na napanood yan, Lok? Nagsisigaw? Napanood ko yan. Umuusok ng ulo ko na mag-isipin. Isipin ko. Siyang tapang kasi kumpleto yung kanyang kakampi. Ito pa nga dyan. Dagdag ko lang. Yung pinapasok nilang 46 na kwarto, 10 days, nag-expire na yung 10 days nung bukas expire na yun. Expire na yung 10 days na binigay ng korte. So, paano kung halimbawang hindi na napasok lahat yung 46 na yun? Kasi yung update na nakita ko nun, 30 pa lang yata yung kanila napapasok. So, meaning to say, may 16 pa. Kakayanin ba yun ng isang araw yung 16? Humihingi sila ng extension, hindi natin alam. May balita ka na ba kung may extension na doon sa yung sa search warrant nila? Doon sa di ba kasama kita nung isang araw? Kasama kita ng araw, no? Nag-operate tayo. No? Kaya nga, mga operative, best friend tayo, ha? Lulunan nyo kami. No? Lumakad kami. Yan, kasama ko to si Lo. Di ba? Kitang-kita natin. Saka nakakita struktura na ang project barracks, 2 palapag, kompleto yung flower positioning, centralized aircon, parami yung building. Anong klase yan? Hindi barracks yun. Balak umalis yan?
marusip naman. Kaya, mga anak ka na lang yung mga batang-batang operative. Wag kayong matakot sa mga nila. Operate kayo. Humingi kayo ng mga gadget ninyo sa gobyerno. Panahon pa doon yung mga sasakyan na bulletproof. Eto ibubulgar ko Eto mga operative, yung pattern nung kanilang ginawang kalsada, puro lahat may decoy yan, may decoy. Bago ka makarating sa kanilang site, sa kalsada pa lang may decoy. Baka akala nila sila matalino. Hindi ko mapigilan ilabas ano ngayon? Kung malaman nila, takot ako sa kanila. Yung kalsada, at isang diretso, isang dalawang, pag ganyan, decoy yung dalawa din. O, dili ka doon ng kung ilang oras hindi ka makadiretso bago ka makating sa kanya nakatakas ng mga buwisit. Di ba? Kita mo yung pattern ng ating dinaanan? Bago ka makarating sa site, ilang beses ka maligaw. Imirap ka maniubra kasi maliit na kalsada. Decoy pala yun. Doon ko lang sa kalsada, ginamitan na nila ng wara tactics. Ito, national security sabi nila. Ibinulgan natin. Bakit ipinasa ba natin sa kanila? Sila ba makinabang ito? Tayong Pilipino makinabang. Hindi sila. Kararating lang nila dito tapos sila pa mag-ari-arian. Sige, tumataas yung dugo ko pagkaganyan kasi pinagpaguran din kayo natin. Pinaghirapan natin yung lakad natin nung isang araw. Walang budget yun. Sarili budget yun. Wala kaming binabalak na galawin, wala kaming balak na na pakialaman. Ang amin lang nung kinumpirma lang namin. Masama ba yun? Ngayon, kung kailangan yung tulong namin, mga operative, welcome. Usapin nyo lang kayong aming mga commander. Magkatulungan tayo. Di ba, Tom? Tama? A1 pala yun, A1. Oo, isipin mo. Ay, doon pala pumunta yun, yung mga tumakas na biro mo papasok doon. Nadali ko si guard. Punta labas-pasok, puro may bulletproof pa nga na pumapasok sakyan saan ang galing? Yung impormasyon sa sir, ang totoo niyan itong linggo, marami nang nagbagong sakyan dito. Ang dami. Siyempre doon nanggaling. Yung nakapuslit. Ito sa Metro Manila, marami pa kaming alam dito, yung grupo. Yung guerrilla forces natin, may sarili din kami intel. Sabihin ko sa inyo. Kasi kami mga luluna sa intel. Bakit namin trabaho na ganyan kung kami ay may binabalak sa gobyerno? Bakit pinapriority namin yung ganyan? Kasi yan ang threat sa amin Sa ating kasama tayo, dyan maging abo tayo lahat. Pagkalam namin sa gobyerno. Sa politika. Ang concern namin yung kalaban nating tunay. Yung mga ay, nako. At saka kapalakanan ng taong bayan. Yun. Yung lahi natin. Yun. Ang dami na kaya dito sa mga kurdo. Sino nakapa natin doon? Pagubatan. Ay, nako. Ganda positioning nila is very strategic. Kaya kung kailangan ninyo, mga totoy, puntahan lang ninyo si Commander Bukay, tsaka si Supremo. Tado alam naman ninyo kung saan sila makita. Usap-usapan ninyo. Hindi nila madali sila ang mission namin, makatulong kami sa inyo. Dahil para sa taong bayan yan. Hindi pwede pa kang-akang. Then gumagalaw sila. Tapos gumagalaw na sila. Matindi ang budget nila Matindi ang source ng budget nila. Lahat ng illegal na pinanggalingan ng budget nila. Kaya talagang bunggang-bungga yung kanilang operative. At sabihin mo pang sa Sangrila pa yan upa ng kwarto. Bandol-bandol yung linilikom nilang kwarta.
Oh, doon ang galing yun. Tayo, karag-karag, kawawa, karag-karag, sakyan, minsan wala pang gasolina. Oh, baka yung kamera pang ginagamit, panahon pa ng ano, yung cellphone. Kaya kasi sabi ko, pakiusap ko sa gobyerno, yung pinagsisilip ninyo, yung mga intelligent pa na hindi naman priority, yung ibang mga department na hindi naman karapat-dapat, ibigay nyo na dito sa intel ng gobyerno, ng military at police. Ibigay nyo doon, i-contribute na doon. Na senador na na mga veterano kung magsalita, nga mga kabayani kung magsalita bago mag-lison. Tama. Grabe kung makapangako. Mag-donate kaya kayo. I-donate niyo sa operative. Para lumakas ang loob. Donate kayo sa sakyan na bulletproof. Lahat ng department halos gobyerno may intelligence pan eh. Walang yan sa mga meron yan. kasundaluhan. Oh. Dito kayo tumutok sa ating mata ng ating bansa. Eh kung hindi ito mag-antukin, no, walang pangpagising, ay sasadis yung kalaban. Ganun na kasimple ang wording dyan. Alam nyo na yun, ang ibig ko sabihin. Tama na kayo. Tama na yung sahod nyo. Lalaki na. Ito yung ating ito yung ating buhay magsisimula sa ating intel. Kaya nga nakapasok dito yan dahil hindi natin masisisi itong operatiba eh. Kulang. High-tech ang kalaban. Kulang budget. High-tech ang kalaban. Tayo mano-mano pa rin. Dapat ganyan eh. Ang serbisya, may plano rin tayo. Dapat nga lumalapag sa dagat para makapag-operate yung ating intel sa kung saan. Juan. Napakasimple lang. Kung sila nagawa nila, kasi limpak-limpak yung kanilang salapi na pinagkukunan ng funding nila. Tapos tayo pa ang malagay sa labag sa batas. Kung naintindihan nung buwan na yan, nasa batas. Nakita niyo sa board? Ang kwarta? Taga ako sa liig ko kung hindi part yan ng funding ng intelligence nila. Agent nila. Oh, takot-takot na nilabag sa batas. Dapat kung kayo tumutok, labag sa batas, hindi yung itong mga tumutulong na mamamayan, ipa-surveillance pa rin nyo. Wala kayo, bukas ang aming pagkatao. Wala kayong dapat magabala mag-surveillance kami sa surveillance kami. Sir, on and off ka, pwede mag-change position ka. Okay naman. Iba ang tanong look para kuan. Baka lumalim ng lumalim. Nahid na tayo. Ibang tanong na lang naman. So okay na siguro yun. Maintindihan na nila yun. So, yun nga. Medyo, kumbaga, nakapalibot na sila, di ba? Nakapalibot na sila. Hindi natin alam, complete funding pa sila. Samantalang ating mga operatiba, talaga namang kulang na kulang ang budget. At ako'y nagtataka rin, bakit yung ibang mga matataas na government officials, hindi naman sila kasundalo, no? May confidential funds, saan kaya nila gagamitin yun? Na dapat nakalaan lahat ng confidential funds sa mga operatiba, sa mga kasundaluhan. Yun na nga. Yun nga yung, kaya nga sabi ko, kahit hindi nila ibigay yun, kahit kalahati lang, o 1/4 lang, iambag nila dito sa ating ahensya ng ating gobyerno na talaga nag-operatiba, o banggitin ko na. Kasi alam naman ng taong bayan yan. Sa NICA, sa ISAP, sa NBI, sa CIDG. Ano pa ibang operative dyan? Doon na ibigay. Bigyan ninyo. Kaya pa. Tama. Para makabili naman sila ng yung sapat na panlaban doon, na pangtapat doon sa gadget na ginagamit ng kalaban. Kasi panahon ito ng tagisan ito ng Intel ngayon eh.
Kasi nag-umpisa yan sa Intel. Kasi sila nagkakanap sila ng impormasyon nito sa lupa natin. Inaalam nila kung saan yung lakas natin at kung saan yung malambot natin. Oh, ay paano ngayon kung yung ating ahinte na imbis na i-blocking sila, hindi ma-blockingan dahil mahina ang ating budget. Oh. Pagkatapos ito pa si attorney din na Pilipino, ang bilis pumunta sa presinto. Nabaliktad tuloy yung ating operative. Wag lang attorney magsama loob. Totoo yan, nangyari sa akin yan. Hindi ko naman binabanggit ang pangalan. Baka Pilipino naman sana kayo. Kayo ang aming kailangan. Kayo magdipinsa sa amin kasi nanganganib aming buhay. At ang aming pamilya. Yung mga trantado na yan, dumating lang dito yan. Gumawa ng kalukuhan, lahat ng illegal ginawa nila. Didipinsahan pa ba natin yan? Tanungin nyo at ang operative kasi sinabi ko nga, kung niya nga hindi totoo, yun ang dahilan yun eh. Kaya nakasasalisi yung nakakasalisi yung kalaban. Malayang makapag-operate. Balik-balik lang tayo, iba na siguro naintindihan na nila yan sa haba ng next spin natin. Kaya nga. Pero yun talagang budget talaga. Hindi kailangan ng matataas na opisyal ng gobyerno yung budget para sa confidential. Yung intelligence pa ng presidente. Dapat nga dyan, Tupalok eh. Dapat yan, bawat department ng Intel eh. Lagyan agad automatic ng abogado dyan sa opisina. May abogado agad sa opisina. Para pag nag-operate, may kasama abogado. May abogado agad. Magdidipinsa. Tatapatan yung kalukuhan nila. Eh sila illegal nga sila. May abogado sila kasama. Oh, di dapat yung ating operatiba, may kasama rin abogado. Para magtagisan sila ng talino doon. Ngayon, tayong operative, tuloy. Habang nagtatagisan, habang nadidiskusyon sila sa gate, ng papel sa papel yung ating abogado sa operatiba at saka kanilang abogado. Sige, mag-debate kayo dyan. Basta kami tuloy ang operasyon namin. Parang hindi makatakas, bantay sarado. Oh, sige. Kasi may budget tayo. Kung wala talaga. Kulang sasakyan. O ito, dito inabangan sa likod sa kaliwa ka, hindi inabangan. Tudas na. Magagabi doon. Sige, sa Ligaya. Oh, may mga check kung ano-ano, may inumin. Sarap pagkain nila. Pare wala lagi. Yung mga nahuli doon, yung mga tulunggis na walang alam sa mundo. Wala ka naman pala doon eh. Kasi mga bagong mga uhugin pa lang yan. Kaya nga ginabugbog nila yan dahil sa yan ang tisbisyon nila eh. Yun ang alam ko ha. Yun ang alam ko. Kaya kung tudo hising yan. Yun ang alam ko. Tudo hising yan para gagamitin nila sa kanilang misyon niya. Ewan ko ano pagkaintindi ng iba nating operatiba, basta't ako. Hindi naman lahat ha, pero mayroon dyan na alam kong estudyante yun, nila. This mission, alam mo yun ng kabaro natin. Tanda ba natin to? Salamat na sila eh. Pasalamat na talaga ang taong bayan sa atin, isipin nyo. Ha? Senior citizen, back to duty. Back to duty. Wala kami na pensyon, wala. Gado, wala rin yan. Buti si Bukay, mayroong natanggap. Walang budget. Oh, tapos back to duty kami. Dahil ang aming iniisip yung panganib ng ating bansang Pilipinas na huwag maging abo. Siguro mo nawaan na ng buong Pilipinas yan. Lalo na yung mga nagtago sa bayong na yan. Kala nyo, hindi kayo biktima? Kasama kayo doon.
Igilok, baka mahaba rin natin. Ano pa yung mahalaga? Baka may mahalaga ka pang tatanong. Yun nga, yung ano, kumbaga, para malaman ng ating mga kababayan, yung FGF ay kumbaga, unang-una, ang iniisip ng FGF, hindi tayo magaya nung Second World War na wala tayong alam. Hindi tayo handa. Ano ginagawa nila nung Second World Ganito War, lang, di pang ba? masagot ko dyan. Ang totoo niyan, yung ating guerrilla forces, hindi bago to. Magsimula pa to kay Kwan eh. Simula pa to kay Lapu-Lapu versus Magellan. No, Hanggang tama. sa Amerikano. Oh. Anong ginamit natin doon? Anong ginamit panlaban doon? Guerrilla pa rin. Kaya ito pa nga ang akin isa pa dyan eh. Ito pala eh. Dapat ito, pagbukas ng Kongres Kasado, kayo mismo mag-volunteer. Malagyan ng batas. Maya-iya naman kayo na hindi maano to sa batas. Kasi, isipin mo history ng guerrilla. Itong original na pinanggalingan ng dumipinsa sa bansa. Panahon ng Hapon, sino go nagdipinsa? Guerrilla. Hindi ito bago. Hindi bago to. Antik na ito nanganganak. Nanganganak. Itong generasyon ngayon, ito yung mga anak tsaka mga apon ng mga guerrilla nung araw. Dugong guerrilla. Nagsibol. Mawala man tayo, may sisibol pa rin. Kasi history na eh. Spirit ito ng ninuno natin. Na makipaglaban. Laban sa mananakop. Kaya nga tayo dito eh. May dugo tayo na guerrilla. Kaya, kayong mga gustong pumasok ng diretso, wag na magpatubik-tumpik at mag-urirat. Urirat ng urirat. Napakasimple, panoorin nyo yung mga video. Dalawang video pa lang, maintindihan mo na eh. Lalo kay Commander Bukay, kay Supremo Dado. Kasi sila yung may YouTube channel. Dado. Oh, sa'yo, look. Ako wala kasi. Nagsishare lang ako ng aking lecture sa mga probinsya-probinsya. Kasi, para mabilis. Pag nag-lecture ako, ipapadala ko lang. Oh. Ito, lecture na ito. Lecture ito, ipapadala natin doon sa mga estudyante natin, sa mga pumapasok natin na guerrilla. Lecture na ito eh. Kasi pag sila nakapanood, maisip nila, ganito pala nangyayari sa ating bansa, kaya pala ganun. Para hindi naman mahusgahan yung ating pulis, hindi mahusgahan yung ating sundalo. Kasi may totoong dahilan. Kaya kung magasak yan, bumagal kasi kulang sa maintenance. Sira-sira. Alam na kung sino ang dahilan. Pero kung makapurma sila dyan sa kanilang tungkulin, mga binuto natin yan, sos, ang galing. Ang galing magsalita. Pero saan ang konsensya nila? Saan ang konsensya? Mayroon na hindi nakabalik na operative. Hanggang ngayon, kung ilang libo siguro operative na missing. Ako kamuntik lang eh. Oh. Kasamahan kaya ako din nakabalik. Pati buto, hindi mo makita. Bino mo tataya ng buhay niyan? Hindi nyo tulungan para maging high-tech yung kagamitan? Baka hanggang ngayon, manumano pa rin yung ginagamit nila. Makagamitan nila. Tapos may yung kalaban, isa katutak yung attorney na kasama. Tapos itong ating operatiba, nanganib pa, makukulong pa. Technical, nakdambakan. Ano ba nangyayari sa atin? Ilok, baka mahaba na. Yun nga, kumbaga, wrap up tayo. Medyo umano yung signal natin. On and off yung signal natin. Hindi ko maalam kung sa akin o sa iyo o
O baka nakikinig na sila. Imposible na nila Yun isa lang makapanood nito, isa lang. Operatiba makapanood. Pasapasan niyo sa mga kasama niyo. Para sa inyo to, para sa inyo to. Regalo ko to sa inyo mga bagong sibol. Nang hindi lulumutin o hindi kakalawangin, hindi nagbabago yung proseso. Paano kayo andar ng mabuti? Kasi dinanas ko eh. Nagkamuntik-muntikan lang yung buhay ko dahil sa corruption na nasa likod natin. Yun ang number 1 eh. Number 1. Tapos sila pa, ako'y naka-air condition, nakabarong kung pumurma. Ang puta, pag eleksyon, grabe mga ako. Ito ngayon, iba ngayon to. Yung inyong mga mansion na yan, na may swimming pool, maging abo yan. Sa kalukuhan nyo. Kaya, ngayon, kung hindi nyo apurahin, ito yun eh. Ito bigyan yung sustansya, yung ating tagaharang dyan sa kanilang espiya. Kasi pag nakumplito yan, disgasa tayo. Parang kumbaga, yung pinagtataka ko nga dyan, kung sila yung tagagawa ng batas, yung confidential fund, din naman nila kailangan yan, yung mga opisyalis na gobyerno, ilagay na talaga diretso sa ano. Akin lang, arbor lang, itong mga panahon ito, bawasan na ninyo, kayo nakusa magbawas. Kaya maging dugong gerilya kayo kasi mga lulo ninyo gerilya. Dinanas ang inyong lulo na yan. Dinanas ang inyong lula, dinanas ang inyong mga na-rep kung ano-ano. Nangyari, binigti, tinali sa punang nyog. Pinagpraktisan ng bayonita. Ngayon, magpakabayani kayo. Kusa na niyong iabot yung inyong mga intelligence fund dyan. Para makagalaw sa dami nito, daming ahinsa natin ng operative natin. Ang gagaling niya, matatapang din. Kulang eh. Kaya nakapasok mga yan, kantarin natin. Kantarin natin ng operatibang yung mga entry point natin na yan. Madaling makilala eh. Pati yung mga palutang-lutang na yate, pati yung mga this house at mga tawing dagat na yan, na mga high-end na mga mamahalin na mga hotel. Doon, napakukuyakoy doon yung kanilang mga handler. Kitang-kita sa mga resort. Andun, painom-inom ng paggabi, may pakanlong-kanlong ng mga chikwa, nakbakaw sa ng buhay naman nila. Samantalang yung operative natin, nakamuskitiro pa. Yung kanila po, naka-air condition, naka-hotel. Yun, ginano natin ba? Yung sitwasyon. Kasi doon nagsisimula yan eh. Yung lifestyle eh. At saka yung mga gadget, yung mga gamit. Paano ka sasabay? Paano ka papasok sa mga 5-star hotel kung walang budget? Sila nandun sila, yung mga matataas sila na mga handler nila. O paano masundan? Wala ka budget. Paano mo mapuntahan yung mga yacht nila na yan? Mga world class na yate nila. Kung wala kang budget. Siyempre, mangupahan ka rin ng yate, tapatan mo rin yan para mapitikan mo ng kamera o marinig mo yung mga pinag-usapan. Baka malaman, matuto pa yung mga tantado. Sige. Totoo yan. Ilok. Sir, nababasa mo ba yung mga comment? Baka meron tayong mga katanungan sa natin, sa mga viewers natin. Basahin mo nga. Ito nga po hindi ko maano kasi. Basahin mo nga, sir. Kasi ini-screenshot ko eh. Nakabatang Quiapo yung salamin ko. Madilim pa yung mata ko, madilim pa yung salamin ko. Basahin mo, Kubin. Lakasan, basahin mo. Natanong kung nagsasalita ka ng Ilocano. Ha? Kung Ilocano o Bisaya. Bisaya ako. Bisaya. Kunti lang Ilocano, kunti lang. Chinese may kunti din. Sino? Chinese ngayon. Sino yung nagtatanong? Sinong tanong? Diyan mo.
Wala, random lang na ano. Ano na pangalan Random nagtanong? na tao lang. Parang nagko-comment. Oo, mga random, mga hindi nagpapakilala din. Kukumin. Ano pa? Sige, basa. Ay, hindi. Para siyang Bisaya, Ilonggo, if I'm not wrong. Ano sabi? Ay, para ka daw Bisaya o Basa. Ilonggo. Okay, yun na nga yun. Kasi itong ay wala to, yung kay ano to, kay Alice Go. Ano sabi? Your Honor, hindi ko po alam. Bayaan mo siya. Yung iba. Amen. Ilang pa lang. Ito, isa lang po yung nag-comment natin. Sige. Hintayin natin. Baka may pumasok na tanungan. Sagutin natin. Ayan. Kaya, may musot. Ano yan? Basahin mo. Hindi, may ano si Pinoy ako eh. Ano niya ata yan? Anak niya ata yan eh. Ano sabi? Pinapatanong kung ilang takal isasalang. Sige, kaya muna. Ano? Baka may nagbabas pa. Hintayin natin. May mga katanungan. Hintayin natin. Ano sabi? Nagtatanong kung ano kung Bisaya, kung Ilocano. Bisaya ako. Bisaya. May kunting alam sa Ilocano. Yung Bisaya naman, iba-ibang ano yan eh. Para ka raw Bisaya, sabi ni Pinoy ako. Oo. Ilonggo. May Ilonggo. Iba kasi yung, iba naman yung Aklan, iba yung Ilonggo, iba yung Cebu. Oo. Hindi, ano yan? Subscriber ko na matagal yan, si Pinoy ako. Oo. Matagal ko na subscriber yan. Hmm. Parang OFW si Pinoy ako. Shoutout sa'yo, Pinoy ako. Suportahan niyo pala yung ano ni Lok. Kasi operatiba rin yan. Masipag ito. Talagang talagang volunteer ito na kuan. Kahit alam niya na delikado yung pinuntahan namin sumama pa rin. Dugong ano yan, Bisaya ka raw, Ilonggo. If I'm not mistaken, sabing gano'n ni Pinoy ako. If I'm not wrong, sabi ni Pinoy ako. Matagal ko nang subscriber to si Pinoy ako. Ngayon ko nga lang uli nakita to si Pinoy ako. Shoutout sa'yo, Pinoy ako. Pagkanin nyo yung mga YouTube channel ng ating guerrilla vlogger. Tatlo lang nga pa lang yan si Dado, si Commander Bukay. Suportahan niyo yan kasi yan ang magtutulong sa ating ng maunawaan ng ating taong bayan. Hindi ako nag-vlog kasi mayroon pa tayong mission sa malaki sa may malaki tayong mission sa guerrilla forces kaya hindi mo na ako takot hindi mo na ako tatakot sa kanila. Kaya takot tayo sa kapwa Pilipino natin pero sa kanila hindi tayo takot. Sa taong bayan, tayo kumbaga, kagaya nga ng sinabi ni Sir Dado, di ba, may FGF, may Filipino Guerrilla Forces TV. Ngayon, binuo niya yon para doon sa budget ng ating mga FGF. Ngayon, monetize na siya, Sir Monetize na siya. Naantay na lang yung verification at PIN para, kumbaga, pumasok na yung budget doon. Gagawin lang naman nating mga viewers Si Supremo, operative na matindi yan. Kaya maramdaman niya yung sinabi ko, ramdam din niya yan. Kasi naging operatiba yan. Galing yan sa IS. Tsaka ito, ang order niya nga, para saan itong budget na to? Paano kung magkaroon ng korupsyon? Iisa lang naman sinabi niya Sinabi nga niya sa inyo, sa mga commanders. Pagka nagkaroon ng korupsyon dito, barilin niyo ako. Makakita lang kayo ng 5 doon yan, barilin niyo ako. Huwag nagkaroon ng korupsyon dyan. Yan ang supremo ko. Kaya ako sumama dahil sa ganyang mga prinsipyo. Ako din, pagkasama ako na involved sa ganyan, parang squad niyo ako sa Lunita. Ang dami ng milyon na inoffer sa akin ng serbisyo ako. Milyon ang inoffer sa akin. House in lot, kung ano inoffer sa akin. Kaya nga nakalit-silit siyang buhay ko Hindi ako tumanggap. Kaya lumabas ako Para din siya, ganun din si Commander Bukay tsaka si Pinoy Survivor. Kaya minsan nga, tatanong ako bago ako matulog Parang sabi ko, wala ako dala. Minsan, natanong ko sa sarili ko Wala ako dala. Ewan ko, dugo talaga siguro natin yan Hindi na. Sige lang.
Kaya nga. Hindi, tayo naman may mga dugong ating mga ninuno, kagaya ko. Yung, kaya nga lang, yung lolo ko, US veterans, kinuha na maging sundalo nila para mga punong araw. Kaya lang, iniwan din. Nung iniwan, ayun, nagkagulo-gulo na sila. Kumbaga, marami na sinusunod, kaya wala nang isang direksyon ng mga veterano natin, ng mga guerrilla natin nung araw. Kasi kanya-kanyang pagalingan na eh. Doon nasira sila. Ayon sa lola ko yon. Sa lola ko na nagkwento na umalis ang Amerikano, wala na silang panundan, nagkaroon ng kanya-kanyang pinuno, pagalingan, yun nakasira sa kanila. Yung mga guerrillero natin nung World War II. Kaya naman milyon din ang namatay. Wala kasing isang sinusunod pa. Yun ang importante doon, di ba sir? Saka ito pala, yung ating mga agalang-galang na politiko, Yan. yung mga taga-probinsya na mga politiko, maghugas kamay na kayo. Malapit na yung paghukom sa inyo. Yung inyong mga Yan project, ituloy nyo na, ayusin nyo na. Farm to Market Road, ayusin nyo na. Yung inyong mga ni-request, yung mga hindi makain na pwede, kahit waiting shed, napakinabangan pa na yun. Okay na rin, pati waiting shed nyo, okay na rin. Pero may dadaan ako, wala nang bubong. Kung nyo ayusin nyo, ilang pirasong yero lang yun. Yung farm to market road, na mayroon ako dyan na 50 million daw. Hanggang ngayon, wala pa rin yung kwan. Yung mga bata, yung pagdating sa school, puro putik yung uniforme. Yung pahay sa'yo. Kaya nga paano makalusot yung produkto ng mga taga-itaas, taga-bundok, kay yung kalsada, bukol-bukol yung ulo mo makarating doon sa kalsada, sa highway. Sa kapasan ng kamuti mo. Simple lang makita eh. Kasi umiikot ako sa mga kaprobinsyan, nakasulok-sulok. Tumiliyab na yung ano ko eh. Kaya mabuti, nauna yung ating kung nauna yung mga farmer, lalong niliyab ako dun sa galit eh. Kaya kayo, mga politiko sa probinsya, alam ko, kung minatira pa dyan sa bolt ninyo, dahil pag nagkagera maging abuyan, hindi nyo pakinabangan yan, wala kayong mabili. Tama. Ituloy nyo na. Tumawag na kayo ng inyong mga staff dyan at patawag nyo mga, wala na nga engineer dyan kasi tambak lang. Pakot kayo ng bato at saka yung buhangin at saka simento, pasimunto nyo na. Ang dami riyan, ganyan, bitin. Inumpisa lang, para kuno ginawa. Magbago na kayo. Magbago na kayo. Kasi yung karma, baka isang araw, di kayo magising, nasunog bahay nyo, mansyon nyo. May nangyari na kaya niyan, hindi nyo natandaan. Nasunog. Sama yung anak. Napakinabangan na yung tinago niya sa mall. Ngayon, magpakabiyani kayo para kampihan kayo namin, kampihan kayo ng taong bayan, mga taga-baryo. Yayakapin kayo sa evacuation. Dahil kung hindi nyo yan gagawin sa evacuation pagdating nyo, gawin namin kayo kusinero. Nakagera. Yari kayo sa akin. Saan kayo punta? Tago kayo sa mansyon nyo? Atras pa rin kayo dun sa tao namin. Tama. Pag dumating kayo, gawin ko kayong taga-igib. Mabusit kayo. Tingnan natin. Kaya huwag nyo hintayin yan. Paggawa nyo na, para pagdating nyo sa evacuation, baka may magpaypay sa inyo doon. Bata-bata ninyo. Sa init. May mag-igib sa inyo ng tubig doon sa kung saan tayo na kagubatan. Iisa lang tayo. Isang amoy. Iisa natutulog sa kagubatan. Pagka nangyari. Kala niyo makakwan? Mansyon nyo agawin yan. Mamimili naman yung mga commander, mga tinyente na nga China na yan ng mga magandang bahay, swimming pool. Kung ako rin ang mamimili ako ng gawin kong garrison. May mansion, may pagkain doon. May swimming pool. Ipanawagan ko pati. Kung dumating sila, kayong mga company commander o kayong mga platoon leader ng China Army, doon kayo maglungga sa
Mga mansyon ng mga politiko. Gawin yung kampo. Para pag nagpakbakan kayo, wasak yan. Tama? Oh. Kaya ngayon, kumampi na tayo, kumampi kayo sa amin, makonsensya na kayo. Baka protektahan pa namin kayo. Baka naglalaway ka na sa gutom, maabutan pa kita ng saging isang praso. Mabuhay ka. Hindi ko gaano mabasa, sir, eh. Ni-screenshot ko, eh. May mga bago, eh. Kinukonsensya ko lang, Lok, yung mga politiko. Totoo yan, saan pupunta yan? Kasama yan si Bakwisyon. Niwala ka. Tingnan mo sa Ukraine. Pag alis nila sa bayan nila, gaganda ng sakyan nila, eh, mga yaman. Pagdating nila sa border ng Poland, naubos gasolina, lakad sila. Mayaman, mahirap. Oh, yung tin nila, isang amoy lang. Hindi nila alam yun, hindi nila alam itong mga milyonaryo ng mga politiko, eh. Kala nila, makastay sila sa mansion nila. Unahin kayo, bibirahin dyan. Aagawin sa inyo yan. Agawin sa inyo dyan. May mga swimming pool na yan. Ngayon, kami, hindi nila kami pag-intrisan. Lalamukin sa kabundukan eh. Doon, hindi nila pag-intrisan doon yan. Doon kayo ligtas sa amin. Ay, paano kung may atraso kayo sa amin? Paano namin kayo tanggapin kung may atraso kayo? Siguradong ituturo ko sa iyo. Ito yung project mo kasada, Hindi nga umabot, tinubuan ng biyabas yung kasada mong project. Sir, may tanong dito, eh. Si Erickson. May tanong dito si Erickson Salcedo. Basahin mo. Papatanong lang daw ang mama niya. Nagpapatanong po si mama. Sabi, ilang takal po ang ang sasaing. Tama ba? Ilang takal daw ay sasaing. Baka ibig niya sabihin, sa isang gatang, ilang tubig, ewan ko, ito tanong niya, ilang takal daw ay sasaing. Pagka sa bundok tayo, sa evacuation tayo, wala lang takal-takal yan. Pag sa evacuation, ibinubuhos lang yan kung ano yung dumating na ambag ng ating mga gerilya, hindi na tatakalin. Estimate na lang yan kung anong laman ng kaldero. Yan sa evacuation. Kaya ngayon pa lang, tayo mga paklas-klas, yung mga hindi madapuan ng lamok, maganda na kayo. Yung mga sanay sa air condition, sanay sa yung mga fast food, Jollibee, McDonald's. McDonald's na bayawak ang anyong titirahan sa bundok. Jollibee na bayawak ang ating titirahin. Sawa. Bakit? Ayaw mo kumain? Pakamatay ka. Ganon ang story niyan. Maghati-hati tayo kung anong makabuhay sa atin. Kaya panahon na iwasan ng away-away, kapitbahay, magmahalan lahat. Tama yun. Para pagdating sa evacuation, sharing ng pagkain, sharing ng tubig. Kung may kasakit yung anak ko, yung mayroong kunti siyang gamot, magbigayan. Mangyayari yun, mangyayari. Ngayon, kung tuloy-tuloy yung away ninyo, nagigira na nga, may away pa rin kayo. Para tayo magtagumpay kung tayo nga Pilipino gaway-away. Kampi-kampi. Si Link, sabi niya, kung kampi-kampi tayo lahat. Si Link, ang sabi niya, why is Kuya upset? Siyempre, upset siya kasi nakikita niya simula noon, marami ng hindi magandang ginagawa yung mas nakakataas na posisyon. Kaya upset ngayon ang sinasabi niya ngayon. Kumbaga, bakit daw ganun ka? Medyo upset ka sa nangyayari. Kasi nga, hindi naayos ng ng gobyerno yung dapat gawin nila .
Kwan, ito. Sinig, shoutout. Kung ako lang, no? Ako lang. Bay, narinig ko naman kay Lakmander mo kay Dato. Ayaw ko na marinig yung tungkol sa politika. Ayaw ko na marinig Oo, tama. Duterte, Marcos. Ayaw ko na marinig traffic sa buhay natin eh. Oo. Yung nagdadaldal sa YouTube. Hindi nila mamalayan na dito na sa likod ng bahay nila. O nakapaghanda sila, hindi sila nakapaghanda. Kasi sarado ang utak nila sa politika. Ni wala pa nga siguro silang pinaghanda na ilang medical doon sa bag nila. Ni Ban-Ed, wala pa sila. Para pag nagtakbuhan kung sa evacuation, bumuhatin na lang yung bag. Sige pa rin sila sa politika, sige pa rin sa politika, sige pa rin. Nakasawa na. Kaya nga ako nagsawa din kay General Macanas, kasi hanggang ngayon, parang na-addict na rin siya sa politika. Politika. Oo. Sila si Maharlika. Ano yung tulong sa atin yan pag nagkagira? Kaya natuwa nga ako nung araw kasi nung araw nakakatulong siya. Kasi bibigay siya doon sa mga katutubo ng mga sayote. Ay malaking tulong yun. Kung isang barangay sa evacuation, makakain nila yon. Pero ngayon yung chismes, yung istorya ng politiko, nakasawa yan, nakakaumay na, sumusubra na. Traffic yan sa ating buhay sa Pilipino. Hindi, pagka nakita ko ganyan, hindi na ako noon. Kung may content na politika, hindi na. Dilipat ko na agad. Napilitan nga si Sir Dado na pa-interview sa politika dyan sa SMNI. Yung patungkol ba dun sa warrant of arrest na isinerve kay Pastor? Ito rin, totoo talaga ito ha. Kahit sino sa kanila, tingnan mo. Duterte, Marcos, wala pa kasing pangatlo na angkan na maglaban-laban eh. Dalawa, nakita. Sakali na, si Vice President, sa tingin mo, hindi lilipat yung mga kurap? Nililipat? Dati dito yan eh. Dito yan sa Duterte mga yan eh. Tumalon. Bakit tumalon sila? Pumunta sila lahat doon. Ganun lang yan eh. Tatalo na naman yan. Nagagano na naman yan kung sino upo. Tama. Subukan mo. Politiko, nag-retire. Buong pamilya nag-retire. Back to province. Nagtanim ng kamote. Tingnan mo kung mayroong nangyaring ganon. Nasabihin na sa mga anak ko, tayo ayaw natin ng politika. Balik tayo sa probinsya, yung lupa natin, dami ng kamote. Magsasaka tayo. May nakita ka dyan na angkan? Politiko? Wala. Wala kami sa ganyan. Kaya nananawagan ako sa mangkukulam na pinakamagaling naman ko, tagisan ng mangkukulam to ha. Tagisan ng mangkukulam. Ha? Tagisan ng mangkukulam. Kahit wala akong pera, magbibigyan ako pabuya. Sa magaling na mangkukulam. Kasi walang kaso dito eh. Walang kaso. Ano putunayan mo sa korte? Nga, pinatay kita ng, pinadumi kita ng pako? O pinasuka kita ng buong tigba 20 piso? Na wala katapusan para sa ano? Para sa kasino, crack, lumalabas sa kanyan? Kapag galakad ka sa kalsada, sumusuka ka ng tigba 20 piso? Kaya, nanawagan ako sa mga astig na mga mangkukulam. Makipagkita kayo sa amin. Magbibigay kami pabuya. Tested ha? Tested talaga. Magawa tayo listahan. Kung sino talaga yung kumpirmado. Yung kumpirmado na may korupsyon. Hindi yung haka-haka. Yun ang unahin natin sampulan. Kasi walang batas eh. Walang death penalty. Walang death penalty. May kinasuhan, nakalaya, nakakandidato, kasuhan, nakalaya, kandidato na naman. May nangyari. Nakapuli. Nagkawahawa pa nga eh. Nagkawahawa sila. Nahawa na hanggang baba. Hanggang kabarangay nahawa. At hindi nga makahawa. Sa buti pa yung mga damit na mga decolor, ilagay mo sa osing magdamag tubig, baka may matira ka pang di mahawaan dyan eh. Pero sila wala taga natira. Pagmula sa barangay patas, nahawa lahat. Wala taga eh. Kaya hindi nila pinasa death penalty. Makukulam na lang. Sino pasama? Sila man gumagawa nun. Sila man nga approve.
Oh, di manawagan lang tayo sa magkukulam. Doon na gastusan lang natin, pero magpakita sa nag-test ng probe na within 24 hours ay sumusuka ng barya doon sa kalsada yung politiko na kurap. Papayag kaya silang sir. Sir, papayag kaya sila ng yung sweldo nila, minimum wage earner lang sila, yung mga Eh lalong magnanakaw yan. Lalong magnakaw, taas tayo ng sahod nila, nakataas sa sahod nila, ginakaw na nila pa, lupa kung malitan ng sahod yan. Ang solusyon talaga dyan, isa lang, death penalty lang. Death penalty. Death penalty. At ayusin natin yung kumilik. Ayusin natin yung kumilik. Lahat kailangan ng matitino. Yun ang ilagay natin dyan. Yung may dugong gerilya. May dugong gerilya. Hindi nasilaw kahit anong hindi nasilaw sa kwarta. Sa pera. Oh. Hindi kumilik, hindi ko sinabi na ganun kayo ha. Iilan, may mga iilan dyan. Oh. Isa yun sa ayusin. Dapat ng presidente ng Pilipinas, kaya niyang ayusin yan. Saka sir, ganito eh. Ayusin saka mo sir, na ganito Kung gusto mo talaga na magpaunlad, kung gusto mo talaga umunlad ng Pilipinas, death penalty, at ayusin yung ating politika. Yung kumilik. Yun. Kasi, at kung may panahon pa, bago magkagera, kinukonsensya ko kayo mga politiko, kinukonsensya ko kayo. Kasi posibleng maligaw kayo. Mapunta kayo doon sa evacuation ng gerilya namin. Ngayon, kinukonsensya namin kayo. Baka makonsensya kayo. Simple lang, para hindi kayo mahiyak magsuli, pangit naman na, ito kalahati ng aking kinurap, ibalik ko. Hindi. Simple lang. Ituloy nyo yung project ninyo. O kaya maglagay kayo ng panibago doon, ngayon pa lang, maggawa na kayo ng evacuation center. Magawa na kayo ng mga tunnel doon. Padala kayo ng mga backhoe doon sa sulok-sulukan at maggawa ng tunnel. Handa, mayroon na clinic. Tapos maghanda ng mga oxygen doon na kung ilang daang oxygen kung sa isang barangay. Bawat barangay may evacuation center na may mga tunnel. Gasto yung pira nyo doon. Baka maligaw kayo doon, makapagtago rin kayo doon. Di ba, Lok? Pinag-uusapan kami ni Sir Dado noon eh. Bago susugan ko lang yung politika sa eleksyon. Ang pinag-uusapan namin ni Sir Dado dyan yung aming kuro-kuro dyan. Bago ka pumasok sa politika, kailangan tapos ka sa isang eskwelahan. Ano yung eskwelahan na yun? Political Academy of the Philippines. Para alam mo kung ano yung mga pinagagawa ng isang halimbawa senador, para hindi pagdating mo ron tsaka ka pala mag-aaral, dapat may alam ka na kung ano yung tungkulin ng senador. Alam mo, Lok, sa 19 pa tayo nagsimula ng ating kongreso sa Senado, lulo pa natin. 40s, andyan lang ang kagalang-galang na abogado nandyan. Andyan lahat. Matatalino nandyan. Sobrang talino nila eh. Hindi doon Hindi doon. Yung batas nilang ginawa. Wala doon yung bitay. Wala yung doon bitay. Tinanggal nila. Bakit nila tinanggal? 1987. Kasi namasampulan doon na bibitayin eh. Kaya tinanggal nila. 1987 niya, sir. Tinanggal nila. Ngayon, simple lang ibalik eh. Ngayon, hindi wala talagang pag-asa yon. Wala pag-asa. Ang pag-asa na lang yan kung ito na ngayon eh. Siguro kung Panginoon na lang ang gagawa ng paraan. Kaya ba, wala tuloy ang gira, di tagapigilan. Hindi natin gustong gira, ayaw natin gira. Takot tayo sa gira eh. Nakagira. Alam nga naman na i-reconstruct ating gobyerno eh, wala pang bitay. Sigurado. Naibalik natin yan. Tama. Tapos ang gira. Ilan na lang taong natira. Kung sakali manalo, ilan na lang. Lalong mauna mamatay yung mga yan. Alam bakit? Hindi sanay sa yan. Hindi sanay sa hirap pagkain yan. Hindi sanay yan sa lamok. Papapakin ng lamok sa bundok yan.
Eh, masarap sipipin yung dugo niyan kasi Ay, masarap ang dugo Masarap niyan. Oh, hindi sanay sa kagubatan. Sisintensyahan sila yan ng lamok ng katapat sa bundok yan. Natutuda sila. Ang matitira niyan, itong mga makabayani. Kaya kahit tapilay, lumalaban pa rin. Yan, tuklawin lang ng ano yan eh. May dinggi na yan. Sanay sa aircon eh. Sanay sa aircon. Hindi yan nakaranas na maglakad ng kung ilang kilometro na walang sinilas. Patakboy mo sa bundok yan. Pag nakaapak yan ng may tinik na kahoy, hindi na makalakad yan. Maga na yung paanon. Iyak yan. Oh. Eh, una mamatay mga yan kasi ang kinis ng dapa-dapa niya. Ang kinis, ang nipis. Kasi palaging pats. Ano yan? Tawag yan? Puts pa? Puts pa palagi yan. No? Kaya nipis ng balat yan. Pag makaapak yan, makahiya. Yung makahiya, may tinik. Pag nakaapak yan, iyak na yan. Sigurado yan. Oh. Then, Kaya, itaas lang maghusga sa mga yan. Itaas lang maghusga. Ngayon yung mga Pinoy na guerrilla, survivor, ay matibay. Kaya sabi nga ni Supremo Pinoy survivor. Yun ang matitibay. Oh. Mga dugong Rambo sanay sa bundok. Oh. Kaya mahaba na, Dok. Mahaba na. mahaba na. Oh. okay, final words mo, sir. Anong pwede mo ibibilin sa kanilang mga viewers? Sa mga viewers, suportahan ninyo yung mga vlog ng ating mga makabayani. Bayani ko na tawagin. Isa na Commanders. Commander Silok at saka si Commander Bukay, si Commander Dado, si Supremo Dado. Kasi yung mga pangarap niyan, nako, mayroon pang gigisnan ng inyong apo. May magisnan yung apo. At ito pala, yung ibang vlogger na pinaglalaruan yung nga pera, nakikita ko pinaglaruan ng pera, tabak-tabak, tapok-tapok, sport car, kung ano-ano na, pahit-pahit. Ang dami sport car. Hindi tayo nag-inggit doon. Wala tayong pakalam doon. Ako nakikiusap. Baka pwedeng mag-donate kayo. Hindi sport car, i-donate nyo ha. Kasi kung makadonate kayo ng bigas trak-trak. Ha? Baka sakali, wag muna ngayon. Baka sabihin ninyo ngayon. Maghanda-handa kayo. Mayaman kayo, bumili kayo ng warehouse mangupahan ka ng warehouse. Kung ilang daang truck. In case of gera, yun ang inyong maitulong sa mga taong Pilipino na magugutuman. Huwag kayo magbigay ng pera. Foods, ang ihanda ninyo, gamot. Foods, Kasi alam ko naman ang kinikita ninyo. Binapakita ninyo Binabandol-bandol yung pera Pamigay kayo ng pera, papagaw kayo ng pera. Oh. Sige nga, testing nga. Mayroon ako na panood na iyak ko doon sa baryo. Mahirap vlogger mahirap nagbili ng kalabaw, binigay doon sa magsasaka yung kalabaw. Vlogger na mahirap lang yun maliit na vlogger. Ito challenge sa mga mayamang vlogger. Sige nga. Kumuha kayo ng ticket, pumasyal kayo doon sa kabaryuhan. Pasyalan ninyo yung mga tao doon sa baryo. Kasi baka pagdating ng panahon, i-welcome namin kayo doon kasi mga guerrilla doon, alagaan namin kayo. Siyempre, nag-donate kayo doon. Pananim ng kalabasa, tanim ng kamote, pang-araro. Ngayon pa lang gawin nyo na. Kasi ang balik sa inyo niyan, malaki. Kasi alagaan namin kayo sa evacuation center. Hindi kayo magpakatagal-tagal sa mansyon nyo dyan. Unahing katin niya ng mga singkit. Yung mga high-end ninyo na sport car ninyo, aburin yan. Hindi ko kayo tiyatakot. Advice lang. Ang tulungan natin yung taong baryo. Magpundar ng pods. Gaano lang sa inyo yung mga butil na bibilihin, yung mga butil na pananim. Tapos bilan yung sarol, piko, bara, para madaling makapagtanim ng saging. Huwag naman ninyo sa amin ibigay. Gaano lang kumuha kay ticket ng plano. Pagdating na doon, arkila kayo doon ng, ikarga ninyo yung 4x4 sa
Roro, ikutin nyo buong probinsya ninyo. Kung saan probinsya ninyo sa kabundukan, tingnan ninyo doon, sa sulok-sulok. Yung mga magsasaka na walang mga gamit. Para makapagpundar ng pods. Yan ang panawagan ko sa mga vlogger na mga mayayaman na. Kasi kailangan din ninyong pagdating ng oras yan. Tatalon kayo sa mansyon nyo eh. Baka wala na kayong madalang mga gandang bag na yan eh. Magtakbuhan na tayo eh. Oh, paano kayo mahalin ng mga taga-baryo? Hindi kayo kilala. Ngayon pa lang, magpakilala kayo. Magpakilala kayo ngayon. Kasi pag nakarating kayo doon, ay si ano, bagitin ko na yung isang sikat natin. Si Wamos. Ano ba itong lock ng mga vlogger na mayayaman? Si Bostoyo. Ano ba ito? Yung mga Alawis. yung mga tambak-tambak ang pera. Para ako mismo magsabi doon sa mga commander natin. Oy, alagaan nyo yan, ha? Protektahan nyo yan. Supporter natin yan. Nagdunit yan ng 100 sarol. Nagdunit yan ng 100 pala, piko. Sa magsasaka natin. Nagbili ng 10 kalabaw yan. Pero high-tech naman yung bilhin ninyo. High-tech naman, meron kasing high-tech ngayon na panghukay sa tanim ng saging, hindi na bara. Isang brum-brum ngayon, may hukay na. Kasi asap na tayo eh. No? Ang saging kasi pag tinanim mo, pag malaki yung puno, 8 buwan, may bunga na. Tapos may mga anak. Yun ang maganda sa preparasyon sa gira. Kamuti. Kaya ako nanawagan sa mga nakaluwag, hindi lang nakaluwag-luwag, nakaluwag talaga dahil pinamumudmud ka eh. Pinamumudmud. Paano Sumakay kayo ng Roro, sakay niyo yung mga high-end na sakyan, dala kayo ng bodyguard kung takot kayo sa baryo. Pagdating sa barangay doon, audit kayo kakapitan. Kapitan, samahan mo ako doon sa sityo na talagang kailangan tulungan. Bilangin ko yung tao doon. Ano yung bibigyan namin kayo ng high-tech na pangtanim saging. Yung panghukay. Sa loob ng 1 oras, dami ng hukay. Gahulog ng saha na pananim. Kasi, baka maligaw kayo doon sa evacuation. Amin yun ang commander doon. Isang tawag lang yun. Gamitin yung pangalan namin. Pagdating nyo doon, pakisabi naman kay Commander Tom, nandito ako sa evacuation. Sino dumating dyan? Kasi ganito. Ay, nag-ano yan ang nagbigay sa inyo ng pala at saka piko. Bantayan ninyo. Bigyan nyo ng kamuti. Hindi pa magpapagpapagpapag. Istorya lang yun ba? Pero mangyayari. In a time of kung mang dumating itong ating pinaghandaan. Hindi ko na makakuha yung iba pero nakita ko kasi bandol-bandol ang pera. Kung hindi man matuloy, at least makarating yan padating ng panahon, dumami yung kanilang mga produkto, makarating sa bayan, di bababa ang presyo. Bababa ang presyo ng gulay. Dahil sobra-sobrang foods natin. Dahil sa tulong ninyo, mga vlogger. Yung maluwag-luwag ang buhay, ha? Ito sinong, wala pa ito eh. Hirap pa ito. 10,000. 10,000 pa lang subscriber nito. Yung sinasabi ko, yung hinagis-hagis na lang yung bandol-bandol. Ikaw pa naglilibre sa akin sa merienda eh. Ikaw pa pagka nag-limit tayo. Ulit-ulitin ko yung yayamanin natin na vlogger, yung yayamanin. Unahin na yung pagkain sa baryo, tulungan ninyo, makaproduce ng pagkain. Kasi tsak na maliligaw kayo doon. Kung saan man kayong kabaryuhan pumunta, mayroon kami lahat sa buong Pilipinas. Coordinate lang kayo. Coordinate lang kayo. Kung takot kayo pumunta, ngayon pa lang mag-coordinate kayo kay Supremo, ay Commander Bukay. Isang tawag lang ni Commander Bukay doon sa pupuntahan ninyo. Bigyan nyo security yan, bantayan nyo sa baryo yan. Kasi mamimigay yan ng mga high-tech na pangtanim. Tulong sa mga farmers.
Mamimili yan ng mga inakay na native na manok. Bibigyan kayo bahay-bahay para may maumpisahan kayo. Ayun na, malinaw, mga mahal kong vlogger na nakaluwag-luwag. Sana marinig nyo to. Huwag nung gawin itong biro. Kaya pataw-tawa. In the time, darating yan. Inyo na yan na pinundar. Magiging abo yan. Maniwala kayo sa akin. Pag-practicean nila yan. Pag-practicean nila, mansyon ninyo, pagbalik ninyo, wala na. Oh, ngayon, hindi pa nangyari, makisama na kayo sa taga-baryo, makisama kayo para maging close kayo doon, makipagbigis-bigis kayo doon, magilala kayo doon, para kuwan kayo. Kumbaga sa pamilya na kayo. Oh. Pagdating nyo doon, Direkta na sir, direkta na sa baryo, sa magsasaka, hindi na kailangan pang padaanin pa sa... Oo. Tama. Para mabilis. Diretso na sa tao Para na. mabilis tayo makapag-galaw-galaw. Oh. Huwag nyo bigay yung pera. Mali yan. Kasi baka mapunta sa Tanduay, sa Jen. Kayo mismo pumunta sa bayan. Kayo bumili doon ng mga equipment. Kung kaya nyo bumili ng mini traktora, bilihan nyo. Isang barangay, isa. Magkano lang yun? Yung pangbutas ng lupa, ng pagtanim ng saging, magkano lang yun? Yung motor sa tubig, para magkaroon ng tubig pandilig, magkano lang yun? Meron nga ako, nabili ko na nga 3,000 plus. Tapos pasip-sip doon sa ilog. O kung hindi, yung babaon sa lupa. Kung may mga ilog naman, sa ilog na lang, pahigop. Tapos pandilig doon sa halaman. Sa dami ninyo, dami kayong vlogger. Hati-hati kayo. Kay ganito yung mga pangpatubig, kay ganito yung pangpahukay, ganito yung pang mini traktor. O yung binhi naman, sagot naman ni ganito yung binhi. O di napaundad yung isang barangay, lipat naman sa kabilang barangay. Bago mag-isang taon, lahat ng buong bayan na yan, natulungan nyo na. Di biglang ganoon, parang Vietnam. Yung Vietnam, pinulbos ng Amerikano yan. Ngayon, sos, nakakaingit. Wala ka nang hanapin pa na riskang pagkain nandun lahat. Ang sisipag ng mga babae. Ang sisipag. Magang-magang doon sa lupa. Yung mga lalaki, nakakurbata. Yung mga bisor, yung mga kwan, nakabisikleta. Dito, puta, 5 yung kotse. Pag nakakurbata. Kaya nakatraffic-traffic. Tumataas ang gasolina, lakas tayo kumain ng gasolina kasi ang yabang. Nakakurbata, hindi pwede sumakay ng bisikleta. 5 kotse. Hirap. Ano natin, buhay natin. Ako, napahaba na lok. Sige na. Napahaba na. Marami. Sige. Marami po tayo pag-usapan. Marami pa. Okay. Sige. Susunod ulit. Commander Tom ng Aklan. Maraming salamat po sa pag-unlock niya sa akin ng interview. Marami kami natutunan, sir. Marami kami natutunan. Yun. Pasalamat din ako sa iyo, Lok. Dahil nabigyan mo ako pagkakataon, nakapagsalita, at kunting aral sa ating mamamayan, lahat-lahat na klaseng tao, sa gobyerno, sa mga vlogger, sa mamamayan mismo, magkakaroon ng kunting aral na mailagay mo lang dito at mapag-isipan. At kung kunti doon ang kukunin, makukuha nila doon. Mapakinabangan nyo. Sige, magandang hapon, salamat. At binabati ko pala si Supremo, at si Commander Akbukay. Nabati ko. Anong oras na ba? Umabot yata tayo na 1 oras. Pero okay lang. Next time. Cheers na pala. Sir, thank you very much. Thank you. Sa susunod muli. Sunod ulit. Marami pa. Meron tayong pag-uusapan. May dadalaw sa iyo sa July 28. Yes. Naka-ano na yan, naka-coordinate na yan lahat. Thank you, sir. Thank you. Schedule na. Nakasingaw.
channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat ulit, sir. Ha? Maraming salamat, Commander Tom ng Aklan. Thank you po. See you on my next vlog. Thank you po. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Ha? Thank you.